For today's vlog mga idol, tayo ay magluto ng tortang puso. So tara, let's go. Samahan niyo ako. Manguha tayo ng puso sa palabak doon sa likod ng bahay. So kasama ko pala yung dala kong anak na si Sak Xavier at sa si Kisui. Nangunguna agad mga idol ng aking bunso mga idol na si Sak Xavier. So nandun na, nangunguna agad mga idol. Kahit di mo sila yakagin mga idol. Pag narinig na may apuntahan, automatic sama agad. Noong nakarang vlog pala mga idol, ang aking niloto ay yung crispy katawan ng saging. So ngayon naman, yung bunga naman, yung bulaklak, yung puso mga idol. Duman pala kami dito sa Araruhan. Yan po ang lalaking tigal-tigal ng lupa. Kayon, sa sipag ng dalawa, sunod pa rin sa akin. So yun pala mga idol, nakakita ko ng puso. So yun, agad kong sinungkit, kinarit. Yan, for the go. Yun. Nalaglag na po pala sa baba, so aking babalatan yan. So ang kukunin ko mga idol dyan, yung ano lang, yung pinakamalambot lang. So tanggal natin yung matigas na balat. Shout out pala sa may-ari ng saging na aking kinuha ng puso, si Kuya Bunik. Hindi kami nagpapaalam. Shout out na lang pala kay Kuya Bunik. Kuya Bunik, shout out! Salamat sa puso. Dahil isa lang amin nakitang puso at maliit pa, kaya kami naghanap-hanap pa sa palabak. So pumunta kami sa baba at maghanap pa ng pandagdag dun sa puso. So kailangan makadagdagan namin ng kahit isa man lamang. So ngayon yun, sunod ang aking mga dalawang bodyguard. Yun, si Sak Xavier at saka si Kuya Ziki. Punta kami sa baba. So yun na po, nakita kami doon ng puso. So agad kong kinarit yung dahon ng saging para makita ko siya. So agad kong kinarit. So yun na po, nalaglag na. So ating pulutin at ating babalatan uli. Ganun uli mga doon ating proseso. Tatanggalin natin yung magulang na balat, yung malambot lang ating kukunin. Pagkatapos ko pala balatan yan, kami mauwi na. Kasi okay na yan. So binigay ko kay Kuya Ziki. Kuya Ziki ang nagdadala ng puso. At saka si Sak, yan, tag-isa sila mga idol. Kasi si Bunso, hindi pumayag na wala siyang bit-bit na puso. Kaya yon, binigay ni kuya niya ang kanyang isang bit-bit na puso. So agad pala kami niyang umuwi sa bahay para makapagluto na ng tortang puso. So yan na po mga idol, umahon kami dun sa paho na yun. Sunod yung dalawa sa akin. Pagdating ko pala agad sa bahay, agad ko siyang ginayat-gayat mga idol. Yan, panoorin yung mga idol. Ganyan lang mga idol pagagayat niyan. Nagayat ko siya ng manipis. Yan. Kasi ang aking mga anak mga idol, hindi na ngayon ng gulay. Tamad sila mga ng gulay. Kaya gumawa ko ng paraan para makakain ang aking mga anak ng gulay. So, ginawa ko mga idol, tinadtad ko ng pinong-pino at aking lalagyan ng harina mga idol at crispy fry. Para makapakain sila ng gulay. Kasi ang gulay ay malaking benepisyo sa katawan ng tao. Kaya, kailangan kong pakainin sila ng gulay. At bukod doon, sa benepisyo na makuha ng tao sa gulay, mas nakaka-minus po tayo dito sa gastusin. Kasi hindi tayo bibili nito ng puso at libre ito mga idol ang gulay. Kung masipag ka lang, marami kang pwedeng lutuin dito. Kasi nandito lang sa ating paligid ang mga ulam na pwede nating lutuin. Kailangan magsipag lang tayo para hindi natin bibili ng gulay sa palengke. Kasi pag tayo asa na lang sa bili palagi, ay wala man tayong income, anong pambili natin? So wala tayong ulam. So kailangan sipag lang talaga mga idol. Sipagan lang natin para hindi tayo magasusan ng malaki. Kasi hindi lahat ng oras meron tayong pambili, hindi lahat ng oras meron tayong income. Kaya napakasarap ang buhay dito sa probinsya mga idol. Kasi hindi natin binibili ang mga gulayin mga idol. Hindi katulad sa Maynila, bawat kibot mo doon, bili. Kahit talbos ng kamote, bili. Dito sa probinsya, kung masipag ka lang, ay hindi ka magugutom. Tapos na pala natin kaya natin ang ating puso. So ngayon, lalagyan natin siya ng asin at ating lalamasin para matanggal yung pakla niya at saka yung kanyang dagta. So yun, ating pipigaan para matanggal yung kanyang dagta at saka pakla. So ganyan na po mga idol pag napipigaan na siya. Yan. Yan. So ato siyang badlawan. Badlawan natin siya para matanggal yung alat at saka yung kanyang pakla. So atin siyang i-drain. Yan. Tapos yan mga idol, ating pipigain sa ating strainer para matanggal yung tubig bago natin siya i-mix. So yan na po, tapos na natin pigaan. So yan na po ang ating puso. Yan. So ating pigaan pa rin na konti para masaid yung tubig. Kasi pag natin said ng tubig, baga lamutak po yun sa atin. Malabnaw po ang pagkatimpla niya. Pangit po siya pag malabnaw. So magaparapin na tayo ng bawang. Pipit-pitin ng bawang. Tapos ating gayat-gatin ng pino para maganda ang pagka sa mix.
So naglagay na pala ako dyan ng yung all-purpose flour. At ilagay na rin natin yung ating puso. So yan, natin bughagin. Yan, ganyan. So ilagay na rin natin yung ating ginayat na bawang. Alagay din natin ang sibuyas. Yan. Yan man din ang sibuyas. Hindi pa ako nagbabalatin at nagagayat. Ako'y naiiyak. Nakakaasar. Kahit kunti lang. Na sakit na aking mata. Grabe, ang tapang talaga. Binilisan ko na pala ang aking pagagayat dyan ng sibuyas. Kasi ako'y gutom na mga idol. Gabi na kasi. Yan ay ulam natin mga idol. Sa hapunan. Charot. So ngayon ilalagay natin ang sibuyas. So lagay natin ang itlog. Yan. Dalawang itlog lang mga idol na akin nilalagay dyan. Yan. Katapos nyan, atin siyang i-mix. Alagyan pala natin mga idol lang crispy fry. Yan. Katapos natin lagyan ng crispy fry, atin naman siyang imikos-mikos. Nagdagdag pala ako dyan ng harina. Yan. So, yan na po, ating haluin na siya hanggang siya ma-melt. Para mag-mix ng ayos mga idol yung ating tinitimplang crispy fry. So, yan na po, ating mix. Pwede natin iprito. So, ngayon, tayo magpiprito na. Yan. Yan mga idol. Ako'y natatakan mga idol. Ang bango. Yan. Sarap mga idol. Kumain mga idol. Ako'y natatakan na talaga. Talagang ang bango. So ito na po ang ating tortang puso. Let's eat na mga idol. So ating sausawan itong sibuyas at kamatis na may tuyo. Kain na tayo mga idol. Kain. Para matikman nyo mga idol itong aking lutong tortang puso. Sasawan ito sa sauce natin. Sarap. Sarap mga idol, sarap. Tomates. Hap. Tomates.